30 sa mga bata po 6 na buwan hanggang 59 months. So, yung mga kapitbahay natin may alaga ng bata, so pakipagkusahan na po. Para po iwas tigdas at ligtas. Pangalawa po na anunsyo po ay pasensya na po kayo, pinapaganda po talaga ni Mayor Isko ang ospital ng Maynila. So kami po ay munti munang magsasara from emergency room lang po. Dahil magsasara lang po kami. Pansamantala, simula May 24 hanggang sa linggo din, May 31. So pagpasensyahan niyo po, on board naman po ang ating lahat ng LGU Hospital. Pwede po tayong magpunta doon or kung mapunta po kayo sa amin, kami na po ang maglilipad sa inyo doon. So yun lang po, muli ako'y nagagalak at nandito kayong lahat. Magandang umaga po at mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat po our officer in charge ng Manila Health Department, Dr. Grace Padilla. At sa pagkakataon po ito upang ibigay ang kanyang pagbati at pagpapakilala sa ating punong lungsod, palakpakan po natin ang ating pangalawang punong lungsod, kagalang-galang Angela Lay G. Atienza. Magandang umaga sa inyo lahat. Maganda ba ang umaga ninyo? Pakiramdam ko rin, lalo na dito sa District 6. Dahil ngayong linggo, 2 na ang health centers na gin-groundbreak ng ating mahal na alkalde. Kaya palakpakan naman natin siya. Pero bago po ang lahat, gusto ko munang bumati sa ating magaling na direktor ng Manila Health Department, si Dr. Grace Padilla. Alam niyo, sa totoo lang, sa lahat ng utos niyo, nilaayos yung mga hospital at health centers, siya po ang hindi natutulog dito kasama niyo, Ms. Cocorena de Magoso. At ako rin po ay bumabati kay Sir Julius Manalad. Ang ating napakasipag na city engineer, si Engineer Andres. Nakasama ko yan, bata pa lang ako. Ang ating mga konsahal, pero hindi tumatanda. Chos! Sa ating mga konsahal na nandito sa ating harapan, palakpakan po natin sila. Dahil sila po ang natulong nila sa likuran ng ating alkalde. Kasama po natin bilang presiding officer. Ang ating magagaling at makikisig at magaganda na mga chairman at poging chairman na dito sa ating harapan. Ang mga kasama natin mula sa health board, sa lahat ng mga medical frontliners na narito ngayon, alam kong pilig na pilig dahil gaganda lang health center niya dito sa inyong lugar. Alam niyo, sa totoo lang, kung kami nangangapan ng Yormes, ang laging tumatatak sa aking tenga at sa aking puso ay ang pangako niya na tulungan ang bawat distrito dito sa Manila na magkaroon ng episyente health centers. Pero, isang health center na tumatak sa aking puso, lagi niyang sinasabi na pag-upo niya, papagandahin at papaganahin ang Pamana Health Center. At paano, na-realize ko, lahat talaga ng mga gusto gawin ng ating alkalde, parang pamana yan para sa susunod na henerasyon. Alam niyo, bilang Vice Mayor at Presiding Officer, ang tunay na trabaho po talaga ay siguraduhin na ang kanyang plano para sa Manila maisulong ng legislative side dito sa ating gobyerno. Kaya kasama ng ating mga konsihal, pag siya may inuutos, same day, pinupukpuk po namin para bilis-kilos rin ang mga konsihal. But alam niyo, sa totoo nandito ako para ipakilala ng isang tao. Alam kong kilala niyo na. Pero, isang perspektibo ang gusto kong pakita sa inyo. Dahil, sabi nga nila, lagi akong nasa likuran ng ating alkalde. At nakilala ko siya. Nakita ko ang kanyang mga dasal araw-araw na mabigyan niya ng tunay na suporta at pang-medikal ang mga Manileño. Dahil sabi niya, nung bata siya, hirap na hirap sila. At ayaw na niyang merong bata, magulang at pamilya na kailangan maghikahos para lamang ipaglaban ang kalusugan nila. Kaya ibibigay ko na po ang mikropono sa regalo sa atin ng Panginoon dito sa Maynila, ang ating nag-iisa, si Yorme Isko Moreno Lumagoso. Magandang umaga, mainit at naglalagkit na umaga. Dahil
sobrang init. Gusto, sabi niya sa Bisaya, mapasok. Tama ba? Maraming salamat Vice Mayor Chi Atienza at sa ating mga barangay chairman na nandito sa Santa Mesa at iba pang bahagi ng DCC. Nadadala sa ko. Nadadalawa na kayo sa akin, isang linggo pa lang na. Kasi yung biyata, sinarado rin yun. Kaya nga nag-uusap kami kanina ni Julio, sabi ko, alam mo yung health center, hindi sinasara. Dinadagdagan. Kasi yung populasyon, dumarami. Ano nga siya, sabi niya, sir, pagpapasensya mo na ako, minsan nakakatingin kami ng reklamo sa Esperanza. Hindi dahil sa hindi efficiente yung ating mga doktor sa medical frontline, kundi sa dami ng bulusok ng pasyente. Kahit naman sino magkwenta, kahit nga manood tayo na sinihan, di ba? Gusto na natin panoorin yung sine, pag puno na. And that's why, ang inyong lingkod at 10 ng aming mga kasamahan ng bayan na inyong hinalan. Andiyan yan, si Voltaire. Tayo mga kayo, ano yung pogi-pogi? Si pang dalaga rito. Purong mukhang dala na lahat. Meron sa labas. Ayun. Iniasin ko si nanay. Si Voltaire, si Elmer Pa, Christian Joey Hoy, Doc Mercado, at ang kasing edad ng mga lolo't lola ko, si Lou Veloso. Ayan, yung mga yan, ito daw po yung sinasabi ni Vice Mayor. Habang wala kaming pera, kami gawa ng disenyo, improvement, planning. Kaya si Andres, hindi yan mapagkakatulog. Pero bilib ako, no? Bata pa lang si Chick, kilala niya na si Andres. So alam niyo na, matanda na si Andres. Sabi niya, magkababata raw sila. Sapagkat ayaw kong sayangin ang oras. Para pagka nagkataon, choppy na lang ang problema. Kaysa yung naunay pera, saka pala mag-iisip ng gagawin. Kaya ang inyong pamalang sa hindi natigil ng kakaplano at pagka meron na, tira na. And today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Tama na, wala akong dalang pansit sa kahal. Kasi after nung charismatic nung araw, dinadayo ko yun. Kaya very close sa yung kanta. Kasi nung araw, nung natabs ka, di ba may charismatic. Kakanta na. Pagkantahan na, ang susunod nun, chicha na. Pero nasokas yun. Kaya inaabangan natin mga araw. But kidding aside, I think this is the day that the Lord has made, wherein you've paid the price for so many years. You were deprived of such healthcare facility. Now, we are happy to inform you of all the challenges financially or fiscally ng City of Manila. Talagang pinilit po namin na bigayin ang gripo. Nandito ang ating mga partner. Nakakapo, kapitin ko lang. Natutuwa naman ako. Magandang-maganda ang datingan ng Maynila o pagdating sa PhilHealth. O parupukan natin ang ating mga taga-PhilHealth. Mga taga-DOH, ang paggawa ng health center at paggawa ng ospital ay hindi po sisimpleng bagay. Kaya po sinasabi ko, wala pang pera, gawin mo na yung plano. Kasi the plan itself will take months and weeks and you have to have it approved sa national government, in this case DOH, which you are required to acquire PTC, permit to construct. Ibig sabihin, kung ano man ang disenyo na gagawin dito sa inyong health center ay nababagay sa alituntunin ng pagkakatatag o pagtatatag ng isang health center. So hindi siya minuestra lang o pinoporokis-porokis lang.
it has to have an acceptable plan ayon sa mga regulasyon at espesyalista ng national government. Kaya kami laging na ipagtulungan sa kanila at magabayan kami. Pero sigurado ko, yung pawis nyo ngayon, sa susunod na punta ninyo rito sa December, naka-jacket na kayo. Matagal ko po gagawin ito. Pasensya na kayo. Ang nagsasabi na tapat, nagsasama na? Kasi pag nakita niyo yung pasilidad, para na kayong ospital dito. I mean, the way I look at it, yung mga ikakarga nito, yung mga bungan, kasa kamay. Ayan, huwag na nagdala. Anong gusto nyo? Marami ako sa North Cemetery, sa Cemetery. Magalang na buturo. But pwedeng aside, X-ray, see? Mga pang-senior, pang-bata, pang-test and everything. The basic, lahat ng basic na pwede i-deliver sa inyo, sa isang health center, ay makakamit nyo dito. On top of that, okay, hindi nyo kailangan mag-online. Kasi kinaalala ko pa ni Olga kasi may matanda ron. Kaya, buti na lang, nabalikan. Wala na yung online. Sabi niya kanina, maganda. Pero mo, dati, nag-online ako ng numis. Kinabukasan, nawala pa yung data ko. No. Kami, sa part namin, sa instituto, sa head natin ng buong district, sa part namin, kami mga nasa frontline, ang kailangan namin gawin is kunin ng data. Hindi kayo para kahirapan. At ang obligasyon namin is sumiti sa PhilHealth yung data namin. Hindi sa inyo manggaling ang obligasyon. Kami ang may obligasyon. Kaya, kumanata kayo. Informin. Basartan. Kalsita. Ayun, pipilitin ko. Katulad ng mga iba natin pinagawa. Marami na po tayo ni-reclaim. Pinawi. Marami naman tayong binuhay. At marami pa tayong idadagdag na health center sa lungsod ng Maynila. Yung nauna na natin na nag-exist, we will continue to develop one by one, each and every one of it. We will remodel it. We will modernize it. We will equip it for a better healthcare. Piyay-piyay, dahan-dahan, one at a time. But we will not stop. Just imagine, ilang buwan pa lang ako, nakakailang disgrasya na kami ng health center, hindi pa kami titigil. Hindi yung kami titigil talaga. Kasi kahit na ang sabi natin, nakakarampot, kahit na yung pera natin, kakaunti, I will make sure that we will continue to invest into MBN. Minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Doon lang tayo iikot itong pangalan ito under our leadership. Yung iba, mga palamuti na lang, na-patching na lang yun. Pampasarap sa Ricardo. Malinis, maliwalas, panatag na pamumuhay sa lungsod ng Maynila. But the basic ingredients para itaas ang antas ng pamumuhay ng tao, siyang aming pupuhunan. In fact, sino sa inyo maraming minahal? Taas sa kamay. Wala kayo minahal? Kaya pala walang may sakit sa puso sa inyo. Oh, yung mga tao maraming minahal, malamang nagbara-bara na ang mga ugat sa puso. Ha? O ibang-ibang ka lang. O, kahapon, nag-resume na ulit. We, Manilans, tayo lang, na lokal na pamahalaan na may cat lab sa buong Pilipinas. Ano yung cat lab? Para ba yun sa pusa? Hindi po. Sabihin mo ng ano? Catheterization? O yun yun. Pero para sa madaling salita, ano po yun? Doon po, nung una ninyo akong pinagkatiwalaan,
nung pinagawa natin yung ospital ng Manila, nagtatag tayo ng isang area kung saan sa lahat ng mga nababasa kong sulat, napapansin ko, maraming tinatamaan sa puso, sa cancer. Sabi ko, I think it's high time, lagyan niyo yan ng ano, para sa puso. Tapos makipag-coordinate kayo sa heart center, makipag-coordinate kayo sa UP, PGH. Tapos, hindi madalit salita, by tens, multiple tens of millions, ang halaga ng makina, ng laboratory. Eh nung nawala po ako, hindi ginamit. Ayan ang totoo. We call a spade a spade. Naka-impact doon. Bakit? Dahil malaki ang gastos ng pamahalang lungsod sa posibleng isang pasyente. Totoo. Yung gagastusin ng taxpayers money para sa kanyang mamamayan, napakalaki. Ang tinanong ko naman, dapat ninyo pinangihinayangan yung gastos sa isang tao na mabuhay lang. Hindi ko mag-gets eh. Sa totoo lang. So hindi yun siya tumakbo. Nung nakabalik ako, salamat sa inyo. Landslide na naman ako sa dampa. I love you. Inactivate ko. And good day, Director Padilla and our interventionist cardiologist. Malapit ako mag-doktor, mag-exam na po ako. Sa tulong nila, nakapag-angiogram tayo ng maraming beses na. Magkano angiogram? 50, 80,000. Pag minalas-malas ka, napunta ka sa St. Luke's o sa Lourdes, dito lang. Huwag ka na lumayo. Magtanong kayo ng angiogram dyan. Ito masama. May nakita ang para. Parado. Hindi mo pwede si malabanan doon. Yan yung plastic. You know how much is anti-plastic? Sa heart center, minimum 1 million. Minimum. Kasi usually tatlo. Yung pinikiling goma. Hindi yung goma, bakal yun. Parang goma. Stent. Mahal yun. Eh paano yung tatay mo? Paano kung nanay mo? Okay naman mga may edad dito. Paano po yung anak ninyo? Nana? Hallelujah. Nana? Why? Because there is no access to it. But we, as local government unit, and I want you to be proud of it because it's your money. Galing yan sa inyo. Siningog ko lang. Ginastos ko lang sa mga bagay na tingin ko pag peligro de ora, at least may matatakbuhan yung tao. O, biriin nyo, nakapagkandak na tayo ng angioplasty. Nakadalawa na tayo. Buhay! Successful! Kasi it's a life-threatening, but imagine it's a public hospital. O ngayon, nag-receive tayo. O nung yung dalawang pasyente taga Maynila, may bill na. Pinakitaan na ng bill ng ospital ng Maynila. A, B, C, D, E, lahat ng ginamit, pati stent. O. Bill, total, 975,000. Bawat isa. Tanong, sino may 975,000 dito? Patay. Tapos na ang buto-buto. Magkano binayaran ng pasyente? Sa 975,000? Zero. Hindi mo kailangan ng GLGL. Hindi mo na mag-alala. Nakasingil ba kami sa PhilHealth? Hindi. Okay lang. Why? Talagang gano'n, may particular rules. Pero, the point is, gumastos pa tayo ng pera ng tao. Opo. Mahal yung stent eh. Ang tanong ko ngayon sa inyo, sulit bang gastusan ko ang isang tao na humigit kumulang 1 milyon, mabuhay lang siya? That's why we are here today. We are going to build something
that you deserve better. Better things from your government. Hindi yung may matayo lang, may magawa lang, bagay na dapat magamit at mapakilalaman. Ano ngayon kung maluluma? Ano ngayon kung masisira? Basta nasira, ginamit ng tao, sulit na. Tama mali? Kaysa naman naka-display lang, masabi lang meron. O kahapon, maintenance. Maintenance, inaproba namin. Alam ko ng ating mga bisita sa DOE, saka sa PhilHealth. Kahapon, approval. Appropriating 13 million pesos just to maintain MRI machine. Yung MRI natin na pinili, may maintenance yun. Tanong, sulit ba yung 13 million na pera ng tao pa yan? Sulit. Okay, bakit? Hindi ko na malalaman paano gagamitin sa tao pag hindi ng MRI. Pag hindi ng CT scan. Tama mali? Mura ba ang MRI? Exactly. Kakain mo naman. Kaya, ito maraming hindi nakakaintindi tao nito. Pero sa atin, marami na unawan ko. Ang isang ina, ang isang ama, may sakit. At siya may panggastos na nakikira. Alam niyo ba, mga kabataan na nakikinig dito, ikukubli ng isang magulang ng kanyang karamdaman para huwag na lang gastusin yung natitira niyang pera, may pakain lang sa akin. Yan hindi alam ng mga kabataan. Itatago yun, kaya na nagkakagulatan eh. Ang lakas-lakas pa ng tatay ko, huminalak, minatake na. Why? Kasi kinukubli nila yun dahil ayaw na nila magpapabigat. Dala ng walang access to better healthcare facility and equipment. Kaya po sa inyong mga naparito, kay Chairman Linis, 10 ng iyong mga kagawad, sa inyong mga barangay chairman, mga tanod, lahat kayo naparito. Hindi ko makakalimutan itong barangay ninyo, itong komunidad ito. Lalong-lalo na yung minamahal ko, sumalangit kawak kaluluwa, na naging mabuti na si dating chairman Inahe, na mahal kayo. Hindi ko yung malilimutan yung matanda na yun. Hindi kami magkaibigan nung umpisa. Pero nakasama ko yun sa dilubyo. Nakasama ko yun sa Aberia. At doon ko nakita kahit yung may edad na siya, yung pagmamalasakit sa inyo ng dating chairman na si Inahe. Ganun na lamang. Kaya sabi ko, bagay din na maramdaman ninyo galing sa pamahalang lungsod yung anong pagmamahal ni dating chairman Inahe para sa bawat isa sa inyo. Kaya po, sa mga naman, huwag kayo natatakot at tuloy ang daycare center nyo. So, hindi yan managalaw. Saka, maliligo ulit kayo ng gatams. May yormel ulit. Oo, nakitabi ko na yung pera. At yung yormel, hindi na lang pang daycare. From 21,000 na na-reach natin, we're going to reach 60,000 because we're going to elevate the reach. Daycare, tuloy. Kindergarten sa big school and grade 1. Yes. We will continue to give proper nutrition sa inyong mga minamahal na po habang nasa loob ng pasilidad namin. Lahat naman tayo halos ito, nakatikim ng clean. Shout out sa mga tumira ng Nutriban. O, di ba, tigas sa buto natin? Di ba, tinatakal mo yung clean sa papel? Kasano ka na? Kaya ko pero kita mo, ang titibay natin. Ganun din ang gusto ko mangyari sa mga apo ninyo at mga anak ninyo. Now, again, this is for you. This will take up to December. But what I believe, when we commit, we will deliver. Sa Pasko, dito tayo mag-Christmas party. Bukas na ang pamana. Pero wala akong personal na gusto pasalamatan. Sino nga yung doktora dito na yung matanda? Franco. Dr. Franco. Gusto ko na ipalam sa inyo. Ha?
Kasi namamitin ko yung dati. Sabi niya, Government, sana pag nakabalik ka, pwede ba ibalik mo yung pamana health center? Sabi niya sa akin, I have to give it. Ako, ganoon naman ako lagi. I always give credit where it's due. Eh gusto ko lang i-shout out si Dr. Franz. Kaya mga nanay ko, mga tatay ko, mag-ingat kayo. Mainit! Inom kayo maraming tubig. O, maglulubi-lubi na tayo ulit. Tapos enero, febrero, marzo. O, diba? Eh, may tumakbo na. Abril, Mayo, Hunyo. Mga nyo lang. Schedule lang na schedule kaya sa Maynila. Pahabaan ng buhay. Kasi kaya gusto ko talaga yung mga lolo't lola natin sa tinagal-tagal ng panahon nilang namumuhay sa Maynila. Ngayon lang nila maramdaman na may gobyerno sila ang prioridad at pinagmamalasan. Ngayon man lang, sa hinabahaba ng binyahin ninyo, gusto ko pagdating ng araw, pagpapantay na ang mga paa ninyo, mararamdaman ninyo, masaya kayo pipigit, kasi alam nyo, iiwan ninyo yung mga mahal sa buhay na may gobyerno magmamalasakit sa sila. Mahirap, hindi simple, pero hindi imposible. Kung manatag kayo, pipilitin kong magbuti. Pipilitin kong maging efficiente. Hindi ko perfectong gobyerno. Pati ako. Si Jesus lang ang perfect. Pero, tiyak, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya mga nanay, mga tatay, mag-ingat kayo. I love you. Tuloy na tayo. Ha? Really, pag nakita nyo ito pagkatapos, masasya kayo. Kala nyo may hospital kayo dito. I don't want to exaggerate things, but we'll just deliver. So for the meantime, I'm happy to all barangay officials here, lalo na yung adjacent, pare, sa inyo. At least, sosok pa na lang kayo dito. So, maraming makikita. About 40,000. Ching. Community alone. About 40,000 people. So mag-ingat kayo at magtalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! At ganyan po ay inaayahan naman po natin. Pumasok sa loob. At ito po mga BHW, tawagin din po natin sila. Iyan, sa lahat po ng mga gusto pong sa ating pong photo ops,
Ready lamang po kayo rito sa gilid. Ay, ang init! Ba't hindi namamatay? Hindi, mamamatay siya. Hindi naman namamatay, nagka-temperature lang. Pero di mo magagamit. Hindi. Kaya ako rito. Bahala lang. Iyan, pwesto na po. Nakakahilo Yung po mga magpa-photo ops para po mas mabilis po tayo. Po sa lahat. Mahina. Mahina palakpak ka. Bang ayaw ata. Kasi pangalan ako dito, sundan ko si Boss. Gusto mo sa harap mo ako, James? Kasi maharangan mo ako. Bulky. Kailangan ko niya. Thank you. Guys, ang sale di ba dyan? O si Walter. At ngayon naman po, sabay-sabay po natin saksihan ang ating ground breaking ceremony. Muli po, palakpakan po natin, Yorme Isko Moreno Domagoso. Ayan, sa bilang na 5, sabay-sabay po natin saksihan ang ating groundbreaking. 5, 4, 3, 2, 1! Muli po, maraming salamat po sa lahat po ng ating nakasama ngayong umaga. Lalo higit parinig naman po ng isang malakas na palakpakan ng lahat ng ating mga kasamahan mula sa Damka! Kaya na lang po, excited na po kayo sa renovation of Pamana Health Center dahil ilang buwan lamang po ay makikita na natin ang ating napakagandang health center.
Muli po, maraming salamat po at ingat po tayong lahat sa ating pong pag-uwi. At sabay-sabay po tayo, Manila! God first! Pwede po ba magpatito yung grupo namin? Yorbe, patito yung grupo namin. Yes! Ang pangaray mo. Sakay na tayo. Boss! Ure! Boss! Boss! Ingat po kayo. Kaya ngayon mapapanood.